Mahigit isang siglo, ang riles ng tren ng Rusya ang naging gulugod ng imperyo, nagpapagalaw sa hukbo at nagpapalakas sa ekonomiya. Ngayon, ang gulugod na yon ay kritikal na. Nahihirapan ang riles dahil sa bumababang kargamento at baradong mahigit 300,000 nakatenggang bagon. Mabagal ang mga tren, pinakamabagal mula noong 6 napods na nagpapakita ng mas malalim na problema kaysa sa ekonomiya lang. Matindi ang pagsubok ng bansa dahil sa parusa at digmaan sa Ukraine. Para maintindihan ang pagkapinsala ng kalansay ng Rusya, kailangang sundan ang bakas mula harapan hanggang pinansyal na itim na butas. Sumisid sa malalayong bahagi ng Siberia, kung saan naliligaw ang kinabukasan nito. Sa ulat pang ekonomiya ng Rusya, may binubulong na katagang ibang mga kalakal sa lihim na wika ng ekonomiyang pandigma na nakatago sa mga spreadsheet at talaan ng kargamento. Ang dalawang salitang ito ay tungkol sa bagay na iniiwasan pag-usapan pero inaasahan ng lahat. Sabi ng mga eksperto sa transportasyon at militar, ang ibang mga kalakal ay tumutukoy sa mga kargamentong militar mula sa mga pabrika at aral sa malayong silangan. Ang mga tren na ito ay punong-puno ng mga tangkeng wasak at may mga pilat mula sa mga frontline, patungong silangan, papunta sa mga repair depot, at ang mga tren ng mga naayos na tangke ay bumabalik naman pakanluran para maibaba ang makinang pandigma at supply gaya ng espesyal na bakal, chemical, at advanced na bahagi na dinadala sa paggawaan ng armas. Habang nagpapadala ng kalakal ang ekonomiya, nauuna sa Rusya ang makinang pandigma sa pagpapadala ng sarili nitong mga kalakal. Para maintindihan ang laki ng transportasyong militar na ito, sundan ang isa sa pinakakapansin-pansing paglalakbay sa mundo. Nagsimula ito sa isang daungan sa malayong silangan, kung saan nagtatagpo ang Rusya at Hilagang Korea. Dito, ang mga karaniwang international shipping container ay iniaangat mula sa mga barko na punong-puno ng milyon-milyong luma. Kadalasan ay hindi na mapagkakatiwala ang mga bala ng artilleriya. Pagkatapos, isinakay ito sa tren at dito nagsisimula ang North Korean Shell Express. Ang tren na ito ay bumibiyahe ng mahigit 5,000 milya sa kabuuan ng lupain ng Rusya at pababa, patungo sa mga trintsera ng Ukraine. Isang mabagal na conveyor belt ng low-tech na tulong. Simbolo na naging delivery service na lang ang pangunahing riles ng Rusya para sa hiniram na bala. Ang iisang layunin ng Kremlin na suportahan ang mga frontline ay may epekto na sumasakal sa natitirang bahagi ng bansa. Sa unang 9 na buwan ng 2025 bumaba ng halos 7% ang kargamentong isinakay sa riles ng Rusya. Isipin mo ang isang tren ng bakanteng bagon na kayang abutin ang layo mula New York hanggang Los Angeles ng 4 na beses. Ganyan kalaki ang nabawas sa kargamento. Pero di nabawasan ang dami ng ibang kalakal. Habang dumarami ang kargamentong militar pakanluran, humihina ang ekonomiyang sibilyan. Ang mga riles ay nagdadala ng mas kaunti ng halos lahat ng bagay na bumubuo at nagpapagana sa isang normal na bansa. Bumagsak ang konstruksyon at bumaba ng mahigit sa porsyento ang pagdadala ng materyales at semento sa rails. Ito ay dahil bumagsak ng 1 kapat ang bilang ng mga bagong pabahay at sa Moscow at sa rehiyon nito ay nakaranas ng pagbaba ng mahigit sa porsyento. Humina na ang konstruksyon na dati suportado ng gobyerno. Bumaba ang transportasyon at export ng bakal at iba pang ferrous metal. Ipinapakita nito ang pagkaantala sa metalurhiya. Bumabagsak ang lokal na produksyon at lumalala ang epekto ng mga parusa sa ibang bansa. Yumanig ang industriya ng Rusya kahit ang mga pangunahing kalakal tulad ng uling at mga produktong langis ay nakakaranas ng pagbagsak. Bahagi na rin dahil nasira at kasalukuyang inaayos ang mga pangunahing refinerya. Mabilis ang dalawang direksyon ng ekonomiya ng Rusya. Napalihim na pinapatakbo ang produksyon ng bala, tangke, at iba pang gamit pandigma. Sa kabilang direksyon naman, na parang naipit sa gilid, naroon ang hinaharap. Kabilang dito ang mga materyales para sa pagtatayo ng mga bahay, mga metal para sa industriya, at mga produkto para sa maayos na lipunan. Pinapakain ang makinarya ng digmaan, ngunit inuubos nito ang mismong sistemang pinapatakbo nito. Ang pagbibigay prioridad sa ibang produkto ay nagdulot ng mas malaking krisis na parang ataking puso sa lohistika ng buong network. Isipin mo ito na parang laro ng chess, kung saan ang isang manlalaro ay paulit-ulit na nakakagalaw ng lahat ng pyesa, habang ang kabilang manlalaro ay napipilitang manood lang at nakapirmi ang kanilang mga pyesa.
Ito ang realidad ng mga riles ng Rusya. Ang walang tigil na galaw ng militar ang siyang nagdulot ng pagkakabuhol-buhol sa laro. Ang resulta nito ay hindi lang pagkaantala, kundi isang pambansang traffic jam na napakalaki ng saklaw. Noong Marso 25, 300,000 freight wagons, halos ikalima ng rolling stock ng Rusya, ay hindi gumagalaw. Nakaparada at na-stranded ang mga ito sa iba't ibang lugar at bumabara sa mga pangunahing daanan sa 11 time zone. Ito ang idle fleet. Karamihan sa mga ito ay hindi bakanting wagons, kundi puno ng mga ari-arian ng sibilyang ekonomiya na naghihintay. Ibig sabihin, pataba, hilaw na materyales, at produktong pangkonsumo ay hindi makakarating sa bukirin, pabrika, at estante. Ang pagsisikip ay nagdudulot ng sistematikong pagbagal dahil inuuna ang mga pangunahing linya para sa militar. Kaya mabagal ang usad ng mga sibilyang tren. Bumaba ang bilis ng mga tren ng kargamento sa 6.6 km pa ang pinakamababa mula Cold War. Kaya ng isang mahusay na marathon runner, tapatan ang bilis ng tren ng kargamento sa Russia ngayong ika-21 siglo. Kapag isinama mo pa ang walang katapusang oras ng paghihintay sa gilid ng riles, paghihintay ng pahintulot, mas bumababa pa ang aktual na bilis ng negosyo hanggang sa nakakaawang 2 milya bawat oras o mga 35 kilometro bawat oras. Ang hindi matiis na kabagalan na ito ay parang hatol sa kamatayan sa ekonomiya sa isang mabilis na umuusad na mundo. Ginagawa nitong mas mahal at nakakatawang hindi mapagkakatiwalaan ang mga export ng Russia kumpara sa mga pandaigdigang kakumpetensya. Sino ang bibili ng butil o uling mula Russia kung delayed ng ilang linggo at mahal ang shipping? Ang mga riles, dating kalamangan ng Russia sa kalakalan sa Eurasia, ay naging pabigat na ngayon. Pinipilit ng bansa, pamunuan, ang makabagong pandaigdigang ekonomiya gamit ang lumang lohistika mula kalagitnaan ng ika-20 siglo, habang ang mga container ship, pagbebenta at digital na kalakalan ay kumakalat sa buong mundo sa loob lamang ng ilang milisegundo. Ang mga pisikal na produkto ng Russia ay dahan-dahang gumagalaw sa kontinente sa bilis ng panahon ng space race. Dahil dito, ang pagkakasakal na ito ay lumilikha ng isang malupit na siklo na paulit-ulit. Nangangailangan ng prioridad ang digmaan na nagdudulot ng pagsisikip. Ang pagsisikip ay nagdudulot ng matinding kabagalan. Ang kabagalan ay nagdudulot ng dagdag gastos at pag-alis ng negosyo na nagpapahina sa ekonomiya. Ang paghina ng ekonomiya ay nagdudulot ng mas kaunting kita sa riles at kalakalan. Kaya mas nakaasa sila sa pondo ng estado na hirap din dahil sa digmaan. Ang logistical na gulugod ng bansa ay hindi lang nabibigatan sa digmaan. Maaaring may pagkain pa sa harapan. Pero nagugutom na ang katawan ng bansa. Ang lagay ng mga riles ng tren sa Rusya ay tumpak na palatandaan ng kalusugan ng ekonomiya nito. Kung gumagalaw ang tren, may negosyo. Kung bumabagal, humihina ang ekonomiya. At kung nalulugi, may malalang problema. Ang makina ng ekonomiya ng bansa ay nasisira sa loob lamang ng 1 taon. Ang palatandaang iyon ay nagsimula ng tumunog na parang isang napakalakas na alarma. Ang Russian Railways ay gumawa ng nakakagulat na pagbabago sa pananalapi mula sa 4 na bilyong rubles o halos 500 at 46 milyong dolyar na kita. Sa unang 9 na buwan ng 2000 at 24 nagkaroon ito ng netong pagkalugi na dolyar, 54 milyon tulad noong parehas na panahon ng 2000 at 25. Hindi lang ito paghina, kundi pagbagsak talaga. Ang Russian Railways, pambansang kumpanya ng riles ng Rusya, ay ngayon nag-ooperate ng lugi sa unang beses sa 5 taon. Umaasa ang gobyerno sa buwis at kita ng mga kumpanyang pag-aari ng estado tulad ng Russian Railways para pondohan ang kanilang layunin. Gayunpaman, nawala na ang mga dating kita ng bansa. Sa halip, may malaking problemang pinansyal na kailangan ng matinding solusyon. Ang riles ng tren ay hindi na lumilikha ng yaman para sa mga proyekto, kundi nagiging malaking pasanin na sumisipsip ng yaman. Upang itago ang problema, ang mga namumuno ng kumpanya ay gumamit ng mga pakitang gilas na panlilinlang sa pananalapi at malalim na katiwalian, na lalo pang nagpapalala sa sitwasyon. Sa ilalim ng mga nawalang kita na ito, may mas mapanganib pang problema, isang matinding pagkakalulong sa utang na nauwi sa ganap na krisis. Kahit na natigil na ang kita mula sa paghakot ng kargamento, hindi tumigil sa paggastos ang mga riles ng tren ng Rusya. Sa halip, ginawa nito ang karaniwang ginagawa ng mga desperadong grupo. Nangutang ito ng sobrang daming pera
Nabuo ang pinansyal na halimaw na ngayon ay nagbabanta sa kumpanya. Sobrang laki ng halaga. Nawawala ang kahulugan kung walang konteksto. Ang Russian Railways ay ngayon nakagapos na sa utang na umaabot sa humigit kumulang 4 na trilyong rubles. Para mailagay sa tamang perspektibo, iyon ay humigit kumulang 50 bilyong dolyar. Ito ay halaga na mas malaki pa kaysa sa kabuuang taunang ekonomiyang produksyon ng ilang bansa sa Europa. Ang National Railway Company ang pangalawang pinakamalaking nagpapautang sa bansa, sunod sa estado, at lalo pang nagiging mas sabik araw-araw. Dati ay kayang pamahalaan ang utang na ito, ngunit dahil sa kalagayang pang-ekonomiya ng digmaan, naging parang mabangis na hayop ito. Dahil sa implasyon mula sa gastos sa militar at parusa, tinaas ng sentral na bangko ng Rusya ang interest rate sa pinakamataas na antas. Isipin mong itinaas nila ang interest rate sa 21% bilang isang hindi ito sigaw ng paghingi ng tulong kundi sigaw ng sakit mula sa sentral na bangko. Para sa riles ng Rusya, naging sentensya ng kamatayan ito. Tumaas ang gastos sa utang at interes. Sa loob ng isang taon, dumoble ang kanilang bayad sa interes. Umabot ito sa napakalaking 132 bilyong rubles o humigit kumulang 4 na bilyong dolyar. Isipin mo ang ganoong kabaliwan. Kahit saglit lang, mas mataas ang interes sa luma nilang utang kaysa sa investment para sa kinabukasan ng bumabagsak na infrastruktura. Ito ang sukdulang siklo. Nangungutang para makalutang. Pero ang gastos sa utang ang pumipigil sa pagbangon. Natatakot ang Kremlin. Nagsasagawa ng emergency meeting para iligtas ang malaking kumpanya ng tren. Desperado ang gobyerno sa paghahanap ng solusyon. Bawat isa ay parang pag-amin ng sistematikong kabiguan. Ang pangunahing plano ay isang malakihang pagpapalit ng utang para sa bahagi ng pagmamay-ari. Mapipilitang patawarin ng mga state bank ang daan-daang bilyong utang kapalit ng bahagi sa kumpanya ng tren. Ito ay nakapipinsalang nasyonalismo at bailout na nagdudulot ng pagkakawatak ng kumpanya. Isa pang option ay itaas ang freight tariff para sa iba. Magpapataw ito ng mabigat na buwis sa ilang natitirang kumikitang industriya sa Rusya, tulad ng pag-export ng carbon at butil, na posibleng mawalan ng kompetisyon sa pandaigdigang merkado. Habang lumalaki ang utang sa dilim, ang mga kilos ng pamunuan ng riles ng Rusya ay nagdulot ng iskandalong sumasalamin sa kabulukan ng sistema. Ang lokomotibo ang buhay ng riles. Ito ang malalaking makinang humihila sa lahat. Luma na ang flotang ito, at kalahati ng 20,000 lokomotibo ay kinakalawang napapunta sa pagreretiro. Ayon sa mga eksperto, para mapanatili ang mahina na serbisyo, kailangan ng riles ng Rusya bumili ng 1,000 bagong lokomotibo taon-taon. Ang taunang halaga para sa pagpapatuloy ay hindi bababa sa 700 milyong dolyar. Ito ang pangunahing gastos para mapanatiling bukas ang operasyon at maiwasan na tuluyang tumigil ang sistema sa taong 24. Dahil sa nawawalang kargamento at tumataas na utang, pumayag ang pamunuan ng riles ng Rusya sa isang di inaasahang kasunduan. Sa $19 na budget, 2/4 bilang ang ginastos at hindi pa ito para sa bagong maintenance depot o modernong signal system. Bumili sila ng marangyang gusali sa Moscow City Business District para gawing bagong opisina ng korporasyon nila. Habang humihingi ng ekstrang pyesa ang mga inhinyero sa Siberia para sa tren, abala ang mga burokrata sa Moscow sa pagpili ng marmol para sa bagong lobby. Ito ang sukdulang kabalintunaan sa pamumuhunan. Inuuna ang palasyo ng tagapamahala kaysa sa makinarya ng bansa. Hindi lang ito pamamalakad na mali, kundi tuwirang paglilipat ng yaman. Kinukuha ang pera mula sa masisipag at mahalagang mundo ng mga pabrika at inililipat ito sa kamay ng maliliit at hindi tapat na grupo ng mga elitista. Ang mataas na gusali ay tila rebultong tanda ng isang gobyernong nakalimot sa tungkulin nito. Mas pinili nitong magpakitang gilas sa kabisera kaysa palakasin ang kalsada at kuryente. Dahil sa malaking kakulangan sa budget, nag-anunsyo ng malalaking bawas ang Russian Railways. Bababaan ang porsyento ng pamumuhunang programa. Ibig sabihin, walang bagong lokomotibo, hindi maayos ang mga riles, at kinansela ang mahalagang modernisasyon para makabangon sa krisis. Ang pagbili ng skyscraper ay sinabotahe ang hinaharap para bayaran ang nakaraang kasalanan. Kaya nagpapatuloy ang pagkasira ng network. Pinag-isa ng iskandalong ito ang problema sa pera, masamang pamamahala at korupsyon. Nagdulot ang digmaan ng malaking pagkalugi at utang. Imbes na ayusin ang problema, ninakaw ng mga leader ang pondo para sa proyektong pampatampo. Lalong lumala ang sitwasyon dahil sa nawawalang kita at pabayaang paggastos na nagdulot ng pagbagsak na
nakikita natin ngayon. Sa pagpili ng mga garang tore na gawa sa salamin kaysa sa mga kagamitang kailangan para mabuhay, napilitan ngayon ang Russian Railways na gumawa ng matitinding pagbabawas. Binawasan nila ang kanilang budget ng 40%, 600 bilyong rubles o dolyar, 7.4 bilyon. Hindi ito matalinong plano, kundi pagsuko. Isinusugal nila ang kinabukasan ng riles ng tren para lang itago ang kasalukuyang pagkabigo. Tinamaan ng mga bawas ang mga bagay na dati umanong kailangan ng kumpanya. Pangarap na lang ngayon ang makabili ng 1,000 bagong tren kada taon. Wala nang pondo para ayusin ang sira-sirang riles ng Trans-Siberian. Ipinagpaliban o binawasan na ang pondo para sa modernisasyon ng kagamitan, pagkukumpuni ng tulay, at pagkuha ng mga na-block na pyesa. Ramdam na ang agarang epekto ng krisis pinansyal sa mga tao. Kahit malayo sa lobby ng matataas na gusali sa Moscow. Para makatipid, sinimulan na ng Russian Railways ang pagpapatupad ng sapilitang walang bayad na leave sa kanilang libu-libong manggagawa na nangangahulugan ng obligadong 2 araw na kaltas sa sahod bawat buwan. Para sa marami, mas malala pa, noong Oktubre, napilitan ang kumpanya na magsagawa ng unang tanggalan ng mga empleyado. Nagdudulot ito ng mapanganib na pababang siklo para sa kumpanya. Bumabagal ang buong sistema dahil kulang na sa mga manggagawa. Pero tinatanggal pa ng kumpanya ang mismong mga taong kailangan para mapanatiling tumatakbo ang operasyon habang nawawala ang kanilang sahod. Kasama ng sahod, nawawala na rin ang diwa ng samahan. Ang mga natitirang bihasang manggagawa ay desperadong umalis, lalong nagpapalala sa kakulangan ng tao. Susunod nating titingnan ang lumalalang krisis na ito. Ang mga desperadong tanggalan ng trabaho na ito ay nagpapatibay ng isang nakakatakot na bagong realidad. Sa kabila ng kahirapan noon, ang riles ay prioridad at patuloy na pinopondohan para sa pambansang pagkakaisa. Ngayon, tinatrato na lang itong palyadong pabrika. Hindi tumutulong ang estado na muling buuin ito. Sa halip, pinapabayaan pang masira ang riles. Ang digmaan sa Ukraine ay hindi lang pumipinsala sa sundalo, kundi sinisira rin ang mga bihasang manggagawa ng bansa. Habang trilyon ang utang, libo-libo naman ang krisis sa lakas paggawa. Nakakagulat ang opisyal na datos. Kasalukuyang kulang ang Russian Railways ng 500 inhinyero at 3,000 driver ng lokomotibo at tauhan. Para makita ang problema, isipin mo ito ganito. Araw-araw, may 200 tren ng kargamento na hindi umaalis sa istasyon dahil walang driver. Ganito kaseryoso ang sitwasyon. Hindi ito simpleng haka-haka. Araw-araw itong pagkawala ng serbisyo at tuloy-tuloy na problema sa supply na kailangan ng bansa. Ang kakulangan sa manggagawa ay dulot ng digmaan at matinding pangangailangan nito. Maraming bihasang manggagawa ang ipinadala sa militar. Mas marami pa ang nahikayat ng malalaking bonus na iniaalok sa mga bagong recruit ng militar. Iniaalok sa kanila ang halagang mas malaki kaysa sa kanilang sahod sa riles. At marami rin ang, nang makita ang masamang kinabukasan, ay basta na lang umalis ng bansa. Sumali sila sa mas malawak na brain drain na nagtanggal sa Russia ng mga profesional nito. Ang sistema ng RILS ay nakikipag-agawan sa sarili nitong mga tao laban sa malalaking pondo ng Ministry of Defense. At talo sila ng husto. Ang mga bawas sa pondo ay nagpapalala sa krisis at nagdudulot ng masamang siklo ng pagkasira. Ang sapilitang hindi bayad na leave at ang pagsisimula ng tanggalan ay hindi lang basta mga hakbang para makatipid, kundi isang mensahe ito sa natitirang mga manggagawa. Ipinapahiwatig nito na hindi na pinahahalagahan ang trabaho ng mga inhinyero at driver, kaya dapat na silang maghanap ng ibang trabaho. Habang kailangan ng sistema ng mahuhusay na tao, aktibo nitong itinataboy ang mga ito. Lalong bumibilis ang pagkaubos ng mga manggagawa at sinisiguro nitong lalo pang hahaba ang mga pagkaantala dahil magiging mas pabaya ang pagmamantayin at unti-unting mawawala ang tibay ng railway network. Ang krisis na ito sa tao ang nagbabago sa mga problema ng railway mula sa pagiging mechanical tungo sa pagiging usaping pag-iral. Pwedeng ayusin ang lokomotibo kung may oras at pyesa at mapalitan din ang bahagi ng riles. Pero ang kaalaman ng veteranong driver na kabisado ang bawat liko ng riles ng Trans-Siberian o ang kasanayan ng isang inhinyero na kayang ayusin ang mga komplikadong makina sa pamamagitan lang ng pakikinig. Dekada ang kailangan para mahubog ito. Hindi madaling palitan ang mga eksperto na ito. Ang digmaan at kakulangan ng pondo ay hindi lang sumisira sa kagamitan. Binubura rin ang alaala ng riles. Ibig sabihin, kahit bumalik ang pondo bukas, kakaunti na lang ang mga taong tunay na marunong magpatakbo ng sistema. Ang pagkawala ng mga bihasang manggagawa ay may malinaw at masakit na resulta. Ang mga makinang inaayos nila noon ay nasisira na. Ang makabagong tren ay gawa sa pyesa mula sa iba't ibang bansa. Ngunit pinutol ng parusang kanluran ang mga supply. Dahil dito, naging libingan ng sirang makina ang repair shop dahil sa parusa at gutom. Dati nilang inaangkat mula Europa at iba pang bansa ang espesyal na bearings
advanced electronics, at komplikadong hydraulic systems. Sarado na ngayon ang mga supply na iyon. Hindi ito biglang paghinto, kundi dahan-dahang paghina at pagkapilay. Inaalis sa serbisyo ang mga lokomotibo at bagon. Naghihintay ng piyesang di dumarating. Kung sakaling gumana man sila, mas mabagal ang takbo at mas madalas masira dahil umaandar sila gamit ang mga tinapalan o inisyatibang solusyon lamang. Sinusubukan ng Rusya na palitan ng lokal na piyesa, pero napakabagal ng prosesong ito. Mas malala pa, mababa ang kalidad ng mga piyesang ibinibigay at hindi nito kayang tugunan ang napakalaking pangangailangan. Ibig sabihin lang nito, hindi lang tumatanda ang railway network, kundi naiiwan na rin ito sa teknolohiya ng nakaraan. Lalong lumalala ang pagkabulok nito dahil palpak din ang produksyon para sa hinaharap. Itinigil ang paggawa ng bagong lokomotibo sa Rusya noong unang bahagi ng 25. Bumaba ng 13% ang produksyon ng mga pangunahing electric na lokomotibo, habang ang output ng mga diesel na lokomotibo ay bumaba ng 6%. Ang pagbagsak ay dulot ng mga parusa sa Rusya at kaguluhan sa supply chain, kaya hindi makakuha ng piyesa ang mga pabrika para makagawa ng bagong makina. Dahil sa kakulangan ng piyesa, mabilis naluluma ang tren at kakaunti ang dumarating na kapalit. Ang sistema ay naipit sa dalawang sulok. Hindi nito kayang panatilihin ang mga mayroon na at hindi rin makagawa ng mga bago bilang kapalit. Ito ay humahantong sa desperado at mapanirang gawain na tinatawag na cannibalization. Napipilitang tanggalin ng mga mekaniko ang mga pwedeng gamitin na piyesa tulad ng bomba, control panel, at generator mula sa ibang tren para mapatakbo ang isang mahalagang lokomotibo. Nakaparada sa bakuran, ito ay parang isang surgical na pagnanakaw na nagliligtas ng isang pasyente sa pamamagitan ng pagpatay sa isa pa. Kapag nangyayari ito, ang donor na sasakyan ay nagiging permanenteng pinagkukunan ng piyesa at nililinis ng mga bahagi para mapahaba ang buhay ng iba pa. Ginagamit na ng sistema ng riles ang sariling ari-arian bilang ekstrang piyesa, habang lumalala ang pagkabulok ng lakas tao at makina na nagbubukas ng oportunidad para sa iba. Ang kahinaang ito ay nagdudulot ng direktang pag-atake at ginagawang digmaan ang kwento ng mga riles ng tren ng Rusya. Mga manonood ng breaking news, dalawang tren sa magkaibang bahagi ng kanlurang rehiyon ng Leningrad sa Rusya ang nadiskaril. Nangyari ito ng maaga noong linggo na nagresulta sa pagkamatay ng isang driver ng tren at nagdulot ng abala sa trapiko ng riles. Naganap ang insidente ilang oras matapos sumabog ang pampasabog sa riles ng tren sa kanlurang Oryol, Rusya. Nahaharap ngayon ang riles ng tren sa Rusya sa paninira ng mga puwersang Ukranyano. Hindi na random ang mga pag-atake, kundi planadong gawing malaking issue ang maliliit na problema sa sistema. Habang dahan-dahang pinipigil ng mga parusa ang supply ng mga piyesa at nasasayang ang pera dahil sa masamang pamamahala, ang paninira ay nagsisilbing biglaan at marahas na dagok sa mga pinakamahinang bahagi. Simple lang ang estratehiya. Tamaan ang mga choke point. Noong Nobyembre 25, isang malakas na pagsabog ang nagpa-derail sa tren ng kargamento sa Trans-Siberian Railway malapit sa Sosnovka, Khabarovsk. Hindi lang ito linya. Ito ang ugat ng North Korean Shell Express na nagdadala ng bala mula Pasipiko papuntang Ukraine. Higit pa sa pagsira ng isang tren ang nagawa ng pagsabog. Pinutol nito ang pangunahing ruta ng lohistika na nagpapakain sa makina ng digmaan. Pinatigil ang lahat ng trapiko sa mahalagang bahaging iyon sa isang kritikal na panahon. Bukod sa magkakahiwalay na pagsabog, nagsagawa ang intelihensya ng Ukranya at kaalyadong resistance ng tuloy-tuloy na panununog sa mga lokomotiba. Sinunog ng mga saboteur ang maraming makina sa repair depot at rail yard sa loob ng Rusya gamit ang mga panunog na timpla. Tinututok nila sa control system at tangke ng gasolina para tuluyang sirain ang mga makinang iyon. Hindi lang patagalin, ang psikolohikal na epekto ng mga pag-atake ay kasing tindi ng pisikal na pinsala na nagpapakitang kahit ang liblib na Siberia ay hindi ligtas. Dahil dito, napipilitan ang Rusya na ilihis ang kakaunti ng mga rekurso, tauhan, puwersa ng seguridad, at mga repair crew mula sa karaniwang pagpapanatili at ilaan ang mga ito sa pagbabantay ng libu-libong milyang riles. Nagdadala ito ng takot at kawalang katiyakan na nagpapababa pa ng morale ng mga manggagawang nasa unpaid leave at tanggalan. Sinusamantala ng mga pag-ataking ito ang rail network na siksikan sa trapiko at pinapatakbo ng mga pagod at panghihinang manggagawa. Umaasa ang network sa mga lumang makinarya na hindi na mapapalitan. Hindi kailangan sirain ng saboteur ang buong sistema.
Sapat na ang huling tulak sa palyadong sistema. Ang pagsabog sa siksik na Trans-Siberian Railway ay maaring magdulot ng pagkaantala sa 11 time zone. Sa madaling salita, pinapalala ng sabotahe ng mga Ukranyano ang pagguho ng estruktura dahil sa bigat nito. Pinakakita ang epekto ng mga pag-atake at pagkabulok ng sistema sa pagtutok ng Russia sa Asia dahil isinara ng mga parusa ang karamihan sa pamilihan ng Europa. Ang buong estratehiyang pang-ekonomiya ng Kremlin ay nakasalalay sa pagtugon sa napakalaking pangangailangan ng China para sa mga likas na yaman. Layunin gawing bagong Silk Road ang Trans-Siberian at Baikal-Amur Riles bilang mataas na kapasidad na tulay sa silangan at kanluran. Hindi kayang sabayan ng mga rutang ito ang dami ng operasyon. Dahil iisang linya lang ang marami, napipilitan maghintay ng oras ang mga tren sa gubat para makadaan ang galing kabilang direksyon. Dahil dito, itinitigil na ang mga malalaking proyektong geopolitikal na magpapatibay sana sa ugnayan. Hindi na posible ayon sa Kremlin ang Northern Siberian Railway na mag-uugnay sana sa Siberia at hilagang kanlurang China. Ang opisyal na dahilan ay ang napakalaking tinatayang gastos na umaabot sa 100 at 44 na bilyong dolyar. Sa totoo lang, wala nang sapat na pondo o kakayahan ang Russian Railway na pagmamay-ari ng estado para maisip ang ganitong malaking proyekto. Dahil hindi mapagkakatiwalaan ang sistema, naghahanap ang mundo ng paraan para iwasan ito. Sa China, malaking abala ang paggamit ng riles ng tren ng Rusya. Tinitingnan ng mga opisyal ng China ang pag-invest sa alternatibong ruta sa Central Asia at Caspian Sea. Mas mabilis at mapagkakatiwalaan ito kahit di kasing moderno ang mga riles. Mas pinipili ng maraming kumpanya ang mas matagal, ngunit mas murang biyahe ng barko paikot Europa dahil mas consistent ito. Ang bumabagsak na sistema ng rails ay matindi ang epekto sa mga karaniwang mamamayang Ruso, lalo na sa mga nakatira sa malalayong lugar para lang patuloy na kumita mula sa pag-e-export. Tinitiyak ng gobyerno na ang mga tren papuntang China ang unang pinapagalaw. Ibig sabihin, naaantala ang mga lokal na tren na may dalang pagkain, gamot, at supply sa mga bayan sa Rusya. Sa matagal na panahon, halos binabaliwala ng gobyerno ang pangangailangan ng sarili nitong mamamayan para lang patuloy na pondohan ang kanilang digmaan at kalakalan. Kaya nauuwi sa bakanting estante at pakiramdam ng tao na bumabagsak ang bansa. Imbes makatulong sa ekonomiya, unti-unting sinisira ng rails ng tren ang sarili nito. Isa sa problema sa paggawa ng ganitong video ay pagpapakita ng maraming drone strike kahit walang nasasaktan o sundalong Ruso. Sa video, madalas dinidemonetize or nililimitahan ng YouTube ang aming content. Noong isang linggo, 4 naming video tungkol sa digmaan ang dinidemonetize ayon sa YouTube. Hindi gusto ng mga advertiser ang drone strike or frontline footage, kaya nililimitahan ang mga video. Ganito ang makabagong digmaan na kinakaharap at nilalampasan ng mga Ukrainyano. Naniniwala kami na mahalaga itong pag-usapan kaya inilunsad namin ang Business Basics, ang sarili naming plataforma na ginawa namin mula umpisa. Kaya walang limitasyon. Hindi namin kailangang i-blur ang aming drone strike, hindi namin kailangang i-blur ang aming mga kuha sa frontline, at hindi rin namin kailangang i-blur ang pagkasira ng mga base ng himpapawid ng Russia. Bukod pa rito, wala talaga kaming mga patalastas sa site. Sa ganung paraan, hindi namin kailangang i-censor ang sarili namin. Hindi dahil lang sa hindi masaya ang mga advertisers sa mga tinatalakay namin. Hindi namin pinopondohan ang site gamit ang mga patalastas, pinopondohan namin ito sa pamamagitan ng inyong suporta. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa ganitong klase ng balita, kung gusto mong mapanood ang aming uncensored na videos at exclusive content na wala sa YouTube, sumali sa basicsinsider.com. I-click ang link sa description or i-scan ang QR code para mapanood lahat ng na-upload at future videos namin. Bukod pa dyan, susuportahan mo ang aming coverage at ang aming channel, kaya maraming salamat. Ako si Sam at makikita tayo sa susunod.